Hello guys, dito po tayo ngayon sa Timonan. Babaybayin po natin ang tinatawag nilang The Old Zigzag Road, Emi, at saka tinatawag din nilang Bitukang Manok. Ito po, papasok na po tayo. Yan po. Papasok na po tayo. Ito po ay isang kilalang landmark at tourist spot sa lugar. Ayan, binabaybay na po natin. Ang haba po pala nito ay tinatayang nasa 4 o hanggang 6 na kilometro. Ang particular na section na ito ay highway, ay dumadaan sa bulubunduking bahagi ng Pagbilao at Atimonan, Quezon. Bitukang Manok. Ito ay bahagi ng Maharlika Highway dito sa Atimonan, Quezon. Ito ay hindi sinasadyang gawin ng isang partikular na tao o administrasyon, kundi ito ay bahagi ng mas malawak na proyekto ng Maharlika Highway o tinatawag nilang Pan-Philippine Highway. Ang Maharlika Highway ay isang pangunahing kalsada na nagdudugtong sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas mula Luzon hanggang Mindanao. Ang proyekto ay sinimulan noong panahon ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos noong dekada 1960 bilang bahagi ng kanyang mga programa sa infrastruktura upang mapabuti ang koneksyon at transportasyon sa buong bansa. Ito ay dating pangunahing daan bago pa itayo ang modernong kalsada na nagkukonekta sa mga bayan ng Quezon Province. Ayan po. Ganda po ng daan dito. Kailangan lang po dahan-dahan. Ayan po. Ang Bitukang Manok po ito ay isang mahabang kurbadang daanan na sumusunod sa natural na hugis ng bundok. Ang kurbadang daan na ito ay kilalin bilang Emi dahil sa pagkakahawig nito sa hugis ng bitukan ng manok. Ang daang ito ay kilala sa kanyang matatarik na liko at sigsag na nagtatawid sa mga bundok at bangin sa lalawigan. Ito ay isa sa mga pinakapopular na ruta sa pagtungo sa mga sikat na destinasyon tulad ng Bicol Region. Saka nga po pala, bukod sa sinik na tanawin, ang daang ito rin ay may malalim na kasaysayan at kultura na nagpapakita ng yaman ng tradisyon at alaala ng mga nakaraang panahon sa lalawigan. Yan po. Binigyan ko lang po kayo ng mga nalalaman ko kasi nabasa ko po ito eh. Yan. Sa mga nagtatanong po pala kung ano ang ibig sabihin ng Emi. Ang Emi sa konteksto ng Bitukang Manok sa Quezon Province ay tumutukoy sa E. Ang E ay Eastern, ang M ay Mismixal, at yung E ay extension. Ayan po guys. Yan po yung sinasabi dito sa mga nabasa ko noon. Ayan, patuloy po tayo sa pagbiyahe. Ayan po. Maganda naman po ang daan. At matiwasay naman po abang nagbibiyahe kayo. Basta dahan-dahan lang. Mag-ingat lang po. Ayan. Napansin nyo po na may mga tao naman dito na nagga-guide. Yan, para maging maayos yung pagdaan dito.
sa pitukang manok. Yan guys, oh. Ganda ng mga tanawin dito sa loob. Saka habang nagbibiyahe ka, may enjoy mo. So wag lang masyadong mabilis pagpapatakbo syempre. Ayan, kasi nga ang daan, oh, kurbadang kurbada, mapapansin nyo naman. Guys, oh. Nung unang panahon hindi pa ganito to. Napapabalita noon na ang daming nalalaglag dito. Dahil dati wala pang mga harang di tulad ngayon, no? Yung sa bawat gilid nalagyan na nila ng harang para mas safe yung mga dumadaan dito. Ay, mapapansin nyo po na walang ilaw dito, kaya medyo delikado pagka babaybay kayo dito ng gabi. Kailangan pagka babaybay kayo ng gabi dito, doble ingat, o kaya hindi lang doble ingat, kailangan triple ingat. Yan, o, hindi naman kailangan natin magmadali. Yan, dahan-dahan lang ang patakbo kasi makakarating din naman tayo sa ating patutunguhan. Tsaka ang linis pala dito. Ang linis na yung lugar na to. Tapos papansin nyo, ganda ng simoy ng hangin, oh. Nakabukas nga lang yung aming mga salamin ng sasakyan habang namin binabaybay namin to. Ayan guys, oh. Ang itong sinusundan namin medyo mabilis, pero tayo dahan-dahan lang. Ayan. Bali, sabi ng natanungan dito, marami daw makapasyalan dito sa loob nito, eh. Isa na yung tinatawag nilang pinagbandirahan. Yan, aakyatin mo yun bandang taas. Pero dito pa lang, oh, mapapansin mo na ang ganda na. Maaliw ka na sa mga view, sa puno pa lang. Medyo mataas din to, ah. Grabe, ang galing ng nag-construction nito. Ito guys, medyo nakakaano na rin tayo sa biyahe. 8 minuto na rin. Dito sa bandang kaliwa natin, pwede tayo dyan mag-stop, eh. Kung kayo'y nagugutom, ayun, pwedeng kumain dun. Pero ito, dire-diretso lang muna tayo kasi medyo nakakain naman na tayo. Bago tayo pumasok dito, medyo kumain na. Kasi dapat bago ka pumasok dito sa lugar na to ay naka-kondisyon ang iyong katawan para buhay na buhay ka pagpasok mo dito. Hindi lang dapat yung sasakyan mo ang naka-kondisyon pagdadaan ka sa mga ganitong daanan. Kailangan yung driver, ang importante, kondisyon na kondisyon din siya. Ayan guys, oh, ganda na ng paikot, oh. Itong parting to yata medyo pababa na. Parting baba na tayo. Siguro malapit na tayo sa pinakahangganan nito kasi, oh, mabilis na yung medyo pababa na, may mga parting lubak dito, eh. Kaya ako, dahan-dahan lang tayo. Baka mahirap na pagka masyado kang mabilis, baka hindi makontrol. Ayan, oh. Sarap ng daan, oh. Sarap ng hangin guys.
Ayan na, ayan na. Siguro nalalapit na. Naka 10 segundo tuloy. Sorry, 10 minuto na tayo sa pagbaybay sa bitukang manok. Bitukang manok nga kasi mapapansin nyo, siguro kaya sinawag nilang bitukang manok kasi para siyang ganun paikot, diba? Yung bitukan ng manok, ganun naman ang itsura, oh. Hinahalin tulad doon. Ayan na. So, may mga ano naman dito, mga warning. Ay, medyo mabilis yun ah. Kailangan pagpasok mo pa dito, dahan-dahan ka din kasi yung liko, kailangan pang mga palikong ganyan, dahan-dahan lang. Okay, dito na, nararamdaman ko na nandito na tayo sa kaniyang hangganan. Ang sarap ah, sarap din magbiyahe dito. Ito na, nasisilip ka na yung hangganan. Ayan na oh. Dito na po tayo sa hangganan. Medyo kwan din to ha. Mahaba-haba rin. Inabutin tayo ng 11 minuto. Okay guys, nakalabas na tayo ng bitukang manok. Paalam guys.